If ye abide in me, in my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done unto you. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Mayroon pong tatlong bagay na sekreto po rito upang sa mga sandaling ito tayo po ay tunay na makalapit sa Diyos at ang kanyang pangako na tayo ay kanyang diringgin ay matutupad po sa bawat isa sa atin. Ang konteksto po ng ating pinagbubulay-bulayan mo, si Jesus mismo ang nagsasalita dito at ang sabi niya na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos Ama ang siyang tagapag-alaga nito. Ang mga branches na makikita natin dito ay walang iba na tumutukoy sa mga mananampalataya, mga sanga. Una po na dapat po nating matutunan sa talatang ito, ang sabi dito, abide in me. Kung ang sabi diyan, kung mananatili tayo, no, yun po yung unang requirement para tayo ay madinig ng Diyos sa ating mga idadalangin ngayon. Dapat po tayong nakakabit doon sa puno. At ang sikreto naman, para patuloy na tayo ay tunay na lumago sa ating pananampalataya, lumusog na parang isang sanga at mamunga ayon sa kapanahunan nito, kinakailangan na ang salita ng Diyos ay tunay naman na kumabit din sa atin. Ang sabi diyan, if you abide in me, tayo po kung magkakabit tayo doon sa puno ng Panginoon Jesucristo, and my words abide in you. Ang kumbaga po sa tunay na puno ng ubas, kailangan niya ng mga mineral, kailangan niya ng mga bitamina. Tayo din naman ay kailangan natin ang bitamina ng ating pananampalataya. At ang bitamina po ng ating pananampalataya ayon sa talatang ito ay ang salita ng Diyos. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will. Amen? No, ang ikatlo, para tayo ay madinig ng Diyos, hindi lang tayo kakabit kay Jesus, hindi lang natin uunawain at isasabuhay ang salita ng Diyos, kundi tayo din ay mag-request. Amen. Parang ano yan, Mr. DJ, can I have a request? Kapag tayo po ay tunay na malapit ang relasyon natin sa Diyos, nakakapag-request tayo sa Diyos. Nakakapaglambing tayo sa Diyos na Panginoon, mayroon pong pangangailangan ngayon ang buong mundo. Akin po nire-request sa iyo, akin idinadalangin na tunay na tugunin mo kami. Amen? Mga anak lang po ng Diyos ang nakakapaglapit sa Ama upang maglambing. No, dahil nga ito, binigyan tayo ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, mayroon tayong lakas ng loob na lumapit sa Diyos dahil nga sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kailanman hindi matatanggihan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo ang sabi ng banal na kasulatan nang siya ay bautismuhan at nang siya ay napunta doon sa transfiguration, nakipagkita siya, may boses na narinig ang mga alagad, ito si Jesus ang sinisinta kong anak. Kaya pag tayo pa ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng Panginoong Jesucristo, kailanman hindi matatanggihan ng Diyos Ama ang Diyos Anak na si Jesus dahil nga sinisinta niya, iniibig niya ang Panginoong Jesucristo. Lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil marunong tayo. Lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil meron tayong kakayanan. Lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil matutuwid tayo. Lumalapit tayo sa Diyos at dinirinig ng Diyos ang ating pananalangin dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pwede tayong humingi. Ang sabi ng ating binubulay-bulay, ask what you will. Hingin ninyo ang inyong ibigin. At ano po ang magiging bunga kapag ginawa natin ang tatlong ito? At ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating mga hiling. Amen? Purihin ang Diyos. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Let these words be planted deeply in your hearts as I bless you. In the name of the Lord Jesus, go, go, go.